Lumayas ka na. Kahihiyan ka sa pamilyang to. Sigaw ng ama habang binabato ang maleta ni Leah sa putikan. Nagpabuntis ka nung walang asawa? Huwag ka nang babalik. Umuulan ng malakas habang nanginginig si Leah sa kalsada. Yakap ang tiyan, basa ang buhok, basa ang luha, basa ang dignidad. Patawad po. Mahina niyang bulong, pero senarado na ang pinto. Isang kotse ang biglang huminto. Bumaba ang isang lalaki, kaibigan ng kanyang ama. Si Evan, best friend ng daddy niya. Tiningnan niya ang buntis sa babae sa ulan. Hindi alam na siya ang ama ng batang dinadala nito. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi sanay si Amelia sa ganong klaseng ingay. Yung ingay na pino ang tawa. Kontrolado ang kilos at parang bawat pag-angat ng baso ay may kasamang ranggo. Sa ballroom ng hotel, kumikislap ang mga ilaw na parang mga bituin na nakabitin sa kisame. May mga maskara ang lahat. May mga pakpak. May mga kumikinang na bato. May mga eleganteng simple lang. Para sa iba, laro lang. Para kay Amelia, para siyang tinulak sa entablado na hindi niya piniling tapakan. Amelia, smile. Bulong ng daddy niya habang inahaplos ang balikat niya. Halatang proud pero pagod sa pakikipagkamayan sa mga VIP at mga kapwa piloto. Konting tiis lang. Importanteng makita ka ng mga tao. 18 ka na. 18. Parang dapat masaya. Pero ang totoo, pakiramdam ni Amelia, mas lumiliit siya habang mas dumadami ang matang nakatingin. Naka-cream siya na gown. Hindi masyadong bongga pero halatang mahal. May maskara siyang puti na may manipis na gold na guhit sa gilid. Pinili niya iyon kasi simple. Kasi ayaw niyang magmukhang nag-iinarte. Kasi sa loob-loob niya, kahit gaanong siyang bihisan, parang may kulang pa rin. Naramdaman niyang kumunot ang tiyan niya sa kaba habang dumadaan sa kanila ang grupo ng mga flight attendant na sosyal. Ang mga anak ng mga kaibigan ng daddy niya na parang sanay sa ganitong mundo. Tawa dito, selfie doon. Oh my gosh, so nice to see you! Nahalatang rehearsed. Naupo siya sa isang sulok, malapit sa malaking halaman na pang-decor. Para may kaunting takip, umupo siya ng maayos. Nakangiti sa tamang dami, pero sa loob niya gusto niyang mawala. Bored siya, insecure siya, at higit sa lahat pakiramdam niya hindi siya belong. Kinuha niya ang baso ng juice sa tray na dumaan. Uminom ng kaunti. Sinilip niya ang dance floor, mga couples na umiikot, mga maskarang kumikislap, mga kamay na magkahawak. Ang ganda ng party, ano? May boses na lumapit. Babae, sweet, pero hindi niya kilala. Ikaw ba yung daughter ni Captain Reyes? Yes, sagot ni Amelia, pilit na nakangiti. Nice. Sabi nila top student ka raw. Future flight attendant or pilot? Sabay tawa na parang biro. Hindi pa po ako sure. Mahina niyang sagot. Sayang, ang daming opportunity sa aviation kapag may pangalan ka. Dagdag pa ng babae, sabay kindat. Tapos umalis na ulit sa crowd. May pangalan ka. Parang suntok na walang tunog. Hindi niya alam kung bakit biglang nag-init ang mata niya. Hindi naman niya kasalanan na anak siya ng kilalang captain. Pero minsan pakiramdam niya, wala siyang sariling identity. Larawan lang siya sa tabi ng daddy niya. Parang accessory sa career nito. Nang mapansin niya ang papalapit na grupo ng mga piloto, mga kaibigan ng daddy niya, agad siyang yumuko. Kunwari may inaayos sa strap ng bag niya. Ayaw niyang makipag-small talk. Ayaw niyang marinig ulit ang, "Uy, ikaw pala yung anak ni Captain Reyes?" Pero sa gitna ng lahat ng mukha at maskara, may isang tao na hindi niya agad napansin dahil hindi siya maingay. Naka-black suit siya. Simple, malinis ang gupit. Nakamaskarang dark gray na may konting silver sa gilid. Matangkad, broad ang balikat. Yung tindig, halatang sanay sa command. Pero may bigat sa paghinga. At ang mga mata, kahit sa liwanag ng ballroom,
May lungkot na hindi na itatago. Napahinto si Amelia, parang may humatak sa dibdib niya. Captain Lucas Verdan. Kilala yon kahit hindi niya pa nakakausap ng matagal. Ilang beses niya na nakita sa bahay kapag bumibisita sa daddy niya. Laging marespeto, tahimik. Minsan ngumingiti pero parang may pinipigil. Sabi ng mami niya, "Si Lucas, mabait yan." Pero simula nung nangyari sa pamilya niya, parang may pader na. Alam naman ni Amelia ang kwento kahit hindi niya sinasadya. Naririnig niya sa bulungan ng matatanda. Namatayan ang asawa at anak sa plane accident. 7 years na siyang bachelor. 7 years na rin parang may anino sa likod ng bawat ngiti niya. At ngayon, heto siya. Papalapit sa sulok ni Amelia. "Okay ka lang?" Tanong ng lalaki. Boses na mababa at mahinahon. Parang hindi bagay sa ingay ng party. Napatingin si Amelia sa paligid. Parang chinecheck kung siya ba ang kinakausap. Yes, okay lang po." "Hindi ka mukhang okay." May konting tawa sa dulo ng sinabi niya, pero hindi nakakatawa. Parang sinusubukan lang niyang gawing normal ang lahat. Napahigpit si Amelia sa hawak niyang baso. "Baka hindi lang po ako sanay." "Same." Umupo si Lucas sa kabilang upuan. Hindi masyadong malapit. Sapat lang para hindi na siya ma-offend. "Masquerade parties aren't really my thing." Nagulat naman si Amelia. Hindi niya in-expect na ganito siya ka-approachable. Sa isip niya, si Captain Lucas yung tipo ng taong hindi nag-aaksaya ng oras sa small talk sa mga batang kagaya niya. "Bakit po kayo nandito?" Tanong niya bago pa siya makapag-isip kung tama ba yon. Hindi agad sumagot si Lucas. Tumingin siya sa dance floor, sa mga taong umiikot na parang walang dinadalang problema. "Dahil kaibigan ko ang daddy mo," sagot niya sa wakas. "At dahil minsan, kailangan mong magpakita kahit hindi mo kaya." Tumama ang salita. Hindi niya alam kung bakit, pero parang nakita niya ang sarili niya doon. Tahimik silang dalawa sandali. Si Amelia nakatingin sa maskara niya. Parang gusto niyang itago ang mukha. Si Lucas nakatingin naman sa malayo. Parang may iniisip na hindi niya masabi. "Amelia!" Biglang tawag ng daddy niya mula sa crowd. "Andyan ka pala!" Nanlamig naman si Amelia. Automatic siyang tumayo. Pero bago pa siya makalapit sa daddy niya, narinig niya ang boses ni Lucas. Mahina, parang bulong. "Don't take your mask off." Napalingon siya at naguluhan. "Ha?" Ngumiti si Lucas ng bahagya. "Mas okay kung sa isang gabi kang ikaw lang. Walang expectations. Walang title." Hindi niya alam kung bakit pero tumango siya. Lumapit ang daddy niya. Masayang masaya. "Lucas, andyan ka pala. I'm glad you made it." Tumayo si Lucas at nakipagkapay ng maayos. "Hindi ako pwedeng hindi pumunta." "Amelia, go mingle." Utos ng daddy niya. Parang simpleng bagay lang na makihalubilo sa mga taong di niya naman kilala. "Huwag kang magkulong sa sulok." "Opo," sagot niya. Pero hindi siya umalis agad. Hanggang sa tumalikod ang daddy niya para kausapin ng ibang tao. Pagbalik ng tingin ni Amelia ay nandun pa rin si Lucas. At ngayon, parang may desisyon sa mata niya. Parang may lakas siyang hinugot mula sa kung saan. "Dance?" Tanong niya. Natawa naman si Amelia. Nininervyos. "Ako? Kung ayaw mo, okay lang." Pero kita sa mukha ni Lucas na gusto niya rin. Hindi lang para kay Amelia, kundi para sa sarili niya. Parang gusto niyang patunayan na kaya pa niyang humawak sa isang tao nang hindi nasasaktan. Sa loob-loob ni Amelia, may sumigaw na, "Oo." Pero may isa ring boses na, "Bawal. Best friend ng daddy mo yan. Mas matanda. Mas mataas." Pero sa gabing yon, may maskara siya. Sa gabing yon, hindi siya anak ni Captain Reyes. Sa gabing yon, may chance siyang maging masaya. Tumango siya. "Okay." Nang hawakan ni Lucas ang kamay niya ay nagulat siya sa init. Hindi yung init ng flirt, kundi init na parang may pangakong proteksyon. Dinala siya ni Lucas sa dance floor habang tumutugtog ang slow song. Sobrang romantic.
pero sapat para magkalapit ang dalawang taong parehong pagod. Relax, bulong ni Lucas habang inilalapit siya ng kaunti. Tamang distansya lang. I won't step on your feet. Napangiti naman si Amelia. Sana nga. Natawa na lang si Lucas. Totoong tawa. Maikse pero totoong totoo. Umiikot sila sa mabagal na ritmo. Sa bawat ikot, nararamdaman ni Amelia na unti-unting bumababa ang pader niya. At sa bawat paghinga ni Lucas, parang naririnig niya ang lungkot na matagal nang nakakulong. Bakit? Hindi ka na nag-asawa ulit? Tanong ni Amelia bigla. Hindi niya alam saan nanggaling ang tapang. Huminto ang dibdib niya nung mapansin niyang tumigas ang panga ni Lucas. Pero hindi siya umalis. Hindi siya bumitaw. Hindi ko alam kung paano. Sagot ni Lucas, halos pabulong. After what happened, parang naging kasalanan na maging masaya. Nanginig ang lalamunan ni Amelia. Hindi naman po kasalanan. Tumingin si Lucas sa kanya at sa pagitan ng maskara nila, may bagay na tumama. Hindi lust. Hindi simpleng attraction, kundi pagkilala. Parang pareho silang nauuhaw sa isang taong hindi manghuhusga. Anong pangalan mo? Tonight? Tanong ni Lucas. Mahina na parang naglalakad sa manipis ni yelo. Nag-isip si Amelia, tapos ay biglang ngumiti. Mia? Mia. Ulit ni Lucas. Parang tinikman ang pangalan. Ako? Luke. Luke. Ulit ni Amelia. At doon sa gitna ng ballroom, sa ilalim ng ilaw, sa pagitan ng maskara at lungkot, bigla silang naging dalawang taong walang title, walang kwento na kailangang ipaliwanag. Nagpatuloy ang sayaw hanggang sa lumalim ang gabi. Hindi niya alam paano sila napunta sa isang tahimik na hallway, malayo sa ingay. Paano siya napasandal sa pader habang si Lucas naman ay nakatapat sa kanya. Nanginginig ang kamay na humahawak sa kanya. Hindi dahil sa pagnanasa lang, kundi dahil sa takot na baka maling-mali ito. Mia, bulong ni Lucas na napapapikit. Parang may pinipigilan. I shouldn't. Then don't. Sagot ni Amelia. Pero ang kamay niya, siya mismo ang naglalagay sa pisngi ni Lucas. Pero kung titigil ka, babalik ako sa sulo ko. Babalik ka sa lungkot mo. At pagod na ako. May katahimikan. Yung katahimikan na parang huling pagkakataon bago ang pagguho. At nang magtagpo ang labi nila, hindi ito parang party kiss. Hindi ito laro. Para itong dalawang taong nalunod at sabay nakahinga. Hindi niya alam kung paanong naging isa pang halik, isa pang yakap, isa pang pagtanggal ng takot. Hindi niya alam paano siya napunta sa isang silid na parang malabo sa isip, pero malinaw sa pakiramdam. Mainit, totoo, at puno ng hikbi. Gabi iyon ang pagkapit. Gabi iyon ang pag-amit. Kahit walang salita, gabi iyon na pareho silang sumuko sa pangangailangan ng isang taong marunong mag-alaga, kahit pansamantala. At nang sumikat ang umaga, nagising si Lucas na mabigat ang dibdib. Hinahanap ang init sa tabi niya, pero walang tao. Ang kama, malamig na. Ang hangin, tahimik. Wait, bulong niya at bumangon na tumingin sa paligid. Mia? Walang sagot. Sa mesa, may isang peraso ng note na nakasulat na mabilis sa sulat kamay. Salamat. Pasensya. Huwag mo na akong hanapin. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Hinawakan niya ang papel na parang pwedeng maglaho anumang oras. Lumabas siya sa hallway. Tumingin sa labas ng pintana. May araw na, pero sa loob niya, parang bumalik ang gabi. Hindi niya nakita ang mukha ng babae. Hindi niya alam kung sino siya. Pero alam niyang may nangyari sa kanya na matagal na hindi niyang inakalang imposible. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, may pangalan na umiikot sa isip niya kahit hindi niya sigurado kung totoo. Mia, bulong niya. At sa dulo naman ng ballroom, sa likod ng malaking pinto, may isang dalagang humihingal.
Umiiyak, hawak ang maskara sa dibdib. Tumakbo palayo. Dala ang isang gabing hindi niya alam kung paano haharapin. Dahil pag nalaman ni Lucas kung sino siya, kung malalaman ng daddy niya, kung malalaman ng mundo, hindi niya tinuloy ang isip. Tumakbo na lang siya, palayo. Hindi naman agad bumangon si Lucas. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Sikos sa tuhod, nakatitig sa sahig na para bang may sagot doon. Ilang beses niyang sinubukang balikan ng gabi. Ang boses ng babae, ang paraan ng paghinga nito, ang init ng kamay. Pero sa tuwing umaabot na siya sa mukha, may pader, maskara, dilim, anino. Ang tanga mo, mahina niyang sabi sa sarili. 7 taon na siyang maingat. 7 taon niya nang iniwasan ng kahit anong pwedeng magpapaalala sa kanya ng pagkawala. Hindi siya nakikipag-date, hindi siya umiinom ng sobra, hindi siya pumapasok sa mga sitwasyong may emotional risk. At tapos isang gabi lang. Isang gabi na dapat ay simple lang na party. Nabura ang lahat. Tumayo siya at nagbihis, otomatikong galaw. Sa kusina nagkape siya pero hindi niya malasahan. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang tanong na ayaw niya aminin. Bakit siya? Hindi niya alam ang pangalan, hindi niya alam ang mukha, pero may nararamdaman siyang totoo. Hindi kilig, hindi libog, kundi pahinga. Parang may taong nakinig kahit wala siyang sinasabi. Umiling siya. Move on, utos niya sa sarili. May training camp siya sa Cebu, 2 linggo. Perfect timing. Trabaho, disiplina, routine. Lahat ng alam niyang panlaban sa alaala. Samantala, sa kabilang dulo naman ng lungsod, hindi pa rin makalabas ang banyo si Amelia. Nakaupo siya sa malamig na tiles, yakap ang tuhod. Hawak ang maskarang hindi niya tinanggal kagabi. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya, hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng ginawa niya. Anong ginawa mo? Pabulong niyang tanong sa sarili. Hindi siya nagsisisi sa nararamdaman. Doon siya mas natatakot. Best friend ng daddy niya si Lucas, isang piloto. Mas matanda, isang lalaking may sugat na hindi niya alam kung kaya ba niyang gamutin. At siya, isang 18 anyos lamang na babae na dapat ay nag-aaral. Hindi gumigising na may alaala ng isang gabing hindi pwedeng maulit. Tumayo siya, nagilamos, tiningnan ng sarili sa salamin. Walang bakas ng kagabi sa mukha niya, walang marka, walang maskara. Pero sa mata niya ay may takot. Hindi niya dapat malaman. Desisyon niya na diretso, kahit na kailan. Lumabas siya ng banyo, tahimik na parang walang nangyari. Sa sala, naroon ang mommy niya, abala sa telepono. Ang daddy niya naman ay may inaayos na flight document sa mesa. Good morning, pilit niyang sabi na normal ang boses. Morning, sagot naman ng daddy niya na hindi tumitingin. May pasok ka mamaya? Opo. Wala naman nakapansin, walang nakahalata. At mas lalo siyang natakot dahil ibig sabihin, madali rin niyang maitago. Sa mga sumunod na araw, parang multo ang gabi sa isip nilang dalawa. Kay Lucas, kahit anong gawin niya, mag-ehersisyo, magbasa ng manuals, makipag-usap sa mga kasamahan, may sandaling sumisingit ang alaala ng babae. Isang halakhak, isang himig, isang katahimikan na hindi niya naranasan kahit kailan. Kalokohan. Giit nga sa sarili. Hindi mo siya kilala. Kay Amelia naman, bawat salamin ay paalala. Bawat balita tungkol sa aviation, bawat pangalan na maririnig niya sa bahay, baka bangitin si Lucas, ay parang kabog sa dibdib. At dumating na nga ang araw ng alis ni Lucas. Nasa airport si Amelia kasama ang daddy niya. May pasok pa sana siya pero hinila siya ng mommy niya para magpaalam sa mga kaibigan ng pamilya. Ayaw niyang sumama pero wala siyang dahilan para tumanggi. Habang naglalakad sila sa departure area, ramdam niyang panginginig sa tuhod niya. Huwag mo siyang tignan. Utos niya sa sarili. Huwag. Pero parang may sariling isip ang mundo. Lucas! Tawag ng daddy niya na masaya. Uy, sakto, andito ka na pala. Nadigas naman si Amelia. Lumingon si Lucas. Nakasuot ng pilot uniform, dala ang bag. Maayos ang tindig.
Nagulat siya sandali pero agad nang ngumiti. "Good morning, sir. Meet my daughter again," sabi pa ng daddy niya, sabay tapik sa balikat ni Amelia. Alam mo naman yan, nagkatinginan sila. Isang segundo lang. Dalawang mata na nag-cruise. Walang maskara, walang dilim, walang musika. Pero may pagkilala. Hindi yung romantikong pagkilala, kundi yung may pamilyar pero hindi mo alam kung saan ang galing. Kumurap si Lucas. Parang may hinahanap sa mukha ni Amelia. Pero wala siyang makita. "Hi," sabi ni Amelia na maingat. "Good morning po." "Good morning," sagot naman ni Lucas. Magalang, walang bakas ng kagabi sa boses niya. "Pupunta ka rin?" "Opo," sagot niya agad. Maling sagot. Hindi po. Si daddy lang." Tumawa ang daddy niya. "Ay, oo nga pala, ikaw Lucas. Cebu, di ba?" "Yes sir, training." "Good luck, alagaan mo ang sarili mo." Dagdag pa ng daddy niya. Nagkipit balikat na lamang si Lucas. Ngumiti. Tapos sa isang sandaling hindi inaasahan ni Amelia, tumingin siya ulit sa kanya. Diretso. Hindi malandi. Hindi maosisa. Parang gusto lang siguraduhin ng isang bagay. "Nice seeing you," sabi niya. "Opo," sagot ni Amelia. "Ingat po." Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiwas. Pero sa loob niya, may sigaw na gusto nang lumabas. Nang umalis si Lucas papunta sa boarding gate, saka lang huminga si Amelia. Parang may bumitaw na hawak sa dibdib niya, pero may naiwan pa rin kirot. "Okay ka lang?" tanong ng mommy niya. "Opo," sagot niya agad. "Medyo pagod lang." Sa eroplano, nakaupo si Lucas sa bintana. Pinikit niya ang mata niya sandali. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siyang may nakaligtaan. May isang peraso ng puzzle na hindi niya mahanap. Si Amelia. Habang palapas ng airport, pinisil ang strap ng bag niya. Hindi niya alam, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi niya alam. At dapat manatili na lang na ganon. Sa araw na yon, nagpasya silang dalawa na magkaibang bagay. Parehong mali at parehong kinakailangan. Si Lucas, kakalimutan ko ang gabing yon. Si Amelia, itatago ko ang gabing yon. At hindi nila alam ang mga desisyong yon na magsisimula ng mas malaking lihim. Isang lihim na hindi pwedeng manatiling tahimik magpakailanman. 2 linggo, ilang beses binilang ni Amelia sa isip niya ang araw. Paulit-ulit. Kapag inulit niya ang sapat, magbabago ang sagot. Pero hindi. 2 linggo na mula nung huli niyang dalawin ang kalendaryo sa phone. 2 linggo na dapat ay dumating na. Stress lang to. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Bumalik na siya sa regular na routine. Klase, bahay, kain, tulog. Pinilit niyang maging normal. Pinilit niyang gawing simpleng alaala ang mga gabing yon. Isang pagkakamali. Isang desisyong hindi na uulit. Pero may mga bagay na hindi kayang lokohin ang isip. Isang umaga, habang nagbibihis siya para pumasok, bigla siyang nahilo. Kumapit siya sa gilid ng kama. Pumikit sandali. Pagod lang siguro to. Bulong niya. Pero nang maamoy niya ang kape sa kusina at biglang sumama ang sikmura niya, may malamig na takot na gumapang sa gulugon niya. Diretso siyang tumakbo sa banyo. Sinara ang pinto at doon siya napaupo sa sahig. Hinihingal. Hindi pa rin siya umamin. Hindi pa rin niya pinigilan ang pangalan ng takot. Hanggang sa gabing iyon, nasa kwarto siya mag-isa. Tahimik ang bahay. Ang daddy niya ay may night flight. Ang mommy niya ay tulog na. Nakahiga si Amelia sa kanya. Nakatitig sa kisame. Hawak ang phone. Binuksan niya ang calendar app. Minarkahan ang mga araw. Late. Hindi isang araw, hindi 2, kundi sobra na. Umupo siya. Kinuha ang wallet niya at may natitira pang pera. Sapat para sa isang bagay na ayaw niyang bilhin pero kailan kailangan niyang malaman. Kinabukasan, pumasok siya sa isang butika na malayo sa bahay nila. Hindi yung suki, hindi yung kilala ng mommy niya. Suot ang hoodie, nakayuko ito ang ulo.
Miss? Tawag ng sales lady. PT po. Sagot niya na halos hindi marinig. Isa lang ba? Sandaling nag-isip si Amelia tapos umiling. 2 po. Paglabas niya ng butika, nanginginig ang kamay niya. Parang mas mabigat ang supot kaysa dapat. Umuwi agad siya. Diretso sa kwarto. Sinarado ang pinto, nilock. Sa banyo, inilapag niya ang 2 kahon sa lababo. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Maputla. Kinakabahan. Parang batang nahuli sa kasalanan. Hindi pa sigurado. Bulong niya. Baka false alarm. Binuksan niya ang unang test. Sinunod ang instructions ang mabagal, maingat, parang ritual. Nang matapos inilapag niya ito sa gilid ng lababo. Tumingin siya sa orasan. 1 minute, 2. Huminga siya ng malalim. Tapos tumingin. 2 linya. Hindi agad siya umiyak. Parang hindi pa nag-sink in. Parang may nag-click sa loob ng ulo niya pero walang kasunod na emosyon. Kinuha niya ang pangalawang test. Mas mabilis ang galaw. Mas nanginginig ang kamay. Muli niyang inilapag. Muli siyang naghintay. 2 linya ulit. Doon bumigay ang tuhod niya. Umupo siya sa sahig ng banyo. Likod sa pinto, iyakap ang sarili. Pumikit siya pero hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha. Hindi to iyak na maingay. Ito yung iyak na parang pinipigilan. Parang takot marinig ng buong mundo. Hindi pwede. Bulong niya. Hindi pwede. Pero kahit anong tanggi niya, hindi nagbago ang 2 linya sa harap niya. Buntis siya. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang gabi, ang maskara, ang boses, ang yakap. Bumalik ang mukha ni Lucas sa isip niya. Malinaw na malinaw ngayon. Best friend ng daddy niya. Parang sinakal ang dibdib niya. Paano niya ngayon sasabihin? Kanino niya sasabihin? At ano ang sasabihin niya? Hindi ko alam kung sinong ama. Bulong ng utak niya. Kahit alam naman niya ang totoo. Pero paano niya sasabihin ang katotohanan yon? Paano niya haharapin ang daddy niya at sasabihin ang lalaking pinagkatiwalaan nito? Ang kaibigan nito? Ang ama ng batang dinadala niya? Hindi ko kaya, sabi niya sa sarili, umiiyak. Hindi ko kaya. Ilang minuto siyang nakaupo roon. Hindi gumagalaw. Nang humupa ang iyak niya, pinunasan niya ang mukha niya. Tumayo at itinago ang mga piti sa ilalim ng lababo. Binalot iyon ng tissue. Itinulak sa pinakadulo. Lumabas siya ng banyo na parang walang nangyari. Sa hapagkainan, nakaupo ang mommy niya. Nagbabasa ng tablet. Kumain ka na? Tanong nito. Opo. Sagot ni Amelia agad kahit hindi pa. Busog pa po ako. Tumangula mga mommy niya. Walang hinala. Sa kwarto, humiga si Amelia sa kama. Nakatagilid. Yakap ang unan. Nakatingin siya sa pader. Pero sa isip niya, may tanong na paulit-ulit bumabalik. Anong gagawin ko? Hindi siya makatawag kahit kanino. Wala siyang kaibigang mapagsasabihan. Hindi niya kayang sabihin sa mommy niya, lalong-lalo na sa daddy niya. At kay Lucas, hindi pwede. Hindi ngayon, hindi kailanman. Iyon ang sinasabi ng takot niya. Kinabukasan, pumasok siya sa klase, pero wala siya roon. Nakaupo siya sa upuan, nakatitig sa board. Pero ang isip niya ay ang maliit na buhay na nagsisimula sa loob niya. Isang buhay na hindi niya hiniling, pero hindi rin niya kayang itaboy. Hinawakan niya ang tiyan niya nang hindi namamalayan. Parang gustong humingi ng tawad. Pasensya na, bulong niya. Hindi ko alam kung paano ka ipagtatanggol. Sa araw na yon, gumawa siya ng desisyon. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil natatakot siya. Hindi muna siya magsasabi. Itinago niya ang lahat. Itatago niya ang bata. Itatago niya ang gabi. At itatago niya ang katotohanang ang ama ng dinadala niya ay isang lalaking hindi niya pwedeng mahalin. Hindi niya pwedeng aminin. Hindi niya pwedeng banggitin kahit kanino. Pero habang nakahiga siya sa kama ng gabing iyon, isang bagay ang malinaw.
Hindi lahat ng lihim kayang manatiling lihim magpakailanman. Hindi plano ni Amelia na malaman ng kahit sino. Maingat niyang tinago ang PT sa ilalim ng lababo, sa pinakasulok. Binalot pa nga ng tissue at plastic. Bawat galaw niya sa bahay ay may kasamang kaba. Bawat tanong ng mommy niya, bawat tingin ng daddy niya, pakiramdam na ay may pikit na kaakibat. Ilang araw niyang nagawa. Ilang araw niyang naipasa ang okay lang po at pagod lang po. Hanggang sa isang hapon. Sa pagmamadali niyang maganda papasok, nakalimutan niya ang isang bagay. Nakalabas ang isang kahon. Hindi niya napansin, hindi niya nakita na bahagyang bukas ang cabinet sa banyo. Ang mommy niya ang unang pumasok doon. Amelia? Tawag nito sa hallway. Iba ang tono. Hindi nagtatanong kundi nagdududa. Nanlamig ang batok ni Amelia. Huminto ang kamay niya sa pag-aayos ng bag. Po, pumunta ka nga dito. Alam niya na. Bago pa siya makarating sa pinto ng banyo, alam niya na. Nakatayo ang mommy niya sa harap ng lababo. Hawak ang kahon. Maputla ang mukha. Nanginginig ang mga kamay. Ano to? Tanong nito na mababa ang boses. Hindi naman agad nakasagot si Amelia. Bumigat ang lalamunan niya. Ma? Ano to, Amelia? Ulit ng mommy niya. Mas padiin. Huminga siya ng malalim. Piti po. Parang may pumutok sa hangin. Anong ibig mo sabihin, Piti? Tanong ng mommy niya, kahit malinaw naman. Napayuko si Amelia. Buntis po ako. Isang sampal ang sumunod. Hindi niya nakita ang kamay. Naramdaman lang niya ang hapde sa pisngi. Napaatras siya. Halos matumba. Kumapit sa pader. Ma? Nanginginig ang boses niya. Paano mo nagawa to? Sigaw ng mami niya. Nangingilid ang luha. Pinag-aral ka namin. Pinagkatiwalaan ka namin. Narinig ng daddy niya ang ingay. Lumabas ito mula sa kwarto. Hawak pa ang salamin. Ano nangyayari? Tanungin mo ang anak mo. Iyak ng mami niya. Tanungin mo kung anong kahihiyan ang ginawa niya. Tumingin ang daddy niya kay Amelia. Nakita ang pulang pisngi. Ang luha. Ang PT sa kamay ng mami niya. Unti-unting nag-iba ang ekspresyon nito. Mula sa gulat, naging galit. Amelia? Sabi nito na mabigat ang boses. Totoo ba ito? Tumango si Amelia. Umiiyak na. Opo. Buntis ka? Tanong ng daddy niya na parang hindi makapaniwala. Opo. Kanino? Diretsong tanong nito. Doon siya napahinto. Tumango ang ulo niya kanina. Ngayon, hindi na gumalaw ang bibig niya. Kanino, Amelia? Tumaas ang boses ng daddy niya. Hindi ko po pwedeng sabihin. Mahina niyang sagot. Hindi pa po. Parang binuhusan ng gasolina ang galit sa sala. Anong ibig mo sabihin hindi pwedeng sabihin? Sigaw ng mami niya. May lakas ng loob ka na magpabuntis pero wala kang lakas para sabihin kung sino ang ama? Ma, please. Umiiyak si Amelia. Hindi naman po ganun. Hindi ko po tinatago dahil gusto ko. Bakit? Singit ng daddy niya na nanginginig sa galit. Bakit ayaw mong sabihin? Huminga si Amelia ng malalim. Kailangan ko lang po ng kaunting oras. Pangako sasabihin ko rin po. Umiling ang mommy niya. Oras? Oras para ano, mag-imbento ng kwento? Hindi po. Mabilis siyang sagot. Totoo po ang sasabihin ko. Kailangan ko lang po. Enough! Sigaw ng daddy niya. Sabay hampa sa kamao sa mesa. Hindi kami magpapalaki ng anak na walang hiya. Ni hindi alam kung sinong ama ng pinagbubuntis mo. Parang sinaksak ang dibdib ni Amelia. Napaupo siya sa sahig. Hindi na kinaya ng tuhod niya. Daddy, please. Nagmamakaawa siya. Anak niyo po ako. Hindi ko po kayo ipapahiya. Hindi ko lang po kayang sabihin ngayon. Anong sasabihin ng buong aviation community? Sigaw ng mommy niya. Humahagulhol.
Anak ng Captain Reyes, buntes ng walang ama? Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Tahimik si Amelia. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil bawat salitang totoo ay masisira. Tumalikod ang daddy niya. Naglakad, pabalik-balik. Sa lahat ng kaibigan ko, sa lahat ng piloto, sa lahat ng pinagkakatiwalaan ko, ganitong isusukli mo? Hindi ko po sinasadya. Iyak ni Amelia. Hindi ko po ginusto. Pero ginawa mo. Putol ng daddy niya. At ngayon, ayaw mong panindigan. Tinatanggap ko po ang responsibilidad, sabi ni Amelia na nanginginig. Hindi ko po ipapalaglag ang bata. Napatigil ang mommy niya. Tumingin sa kanya na parang may halo ng galit at takot. Anong sinabi mo? Aalagaan ko po ang anak ko. Ulit pa ni Amelia. Kahit mag-isa. Mag-isa? Tumawa ang daddy niya. Walang saya. Sa mundong ginagalawa natin. Sa pangalan na dala mo? Lumapit siya kay Amelia. Tumingin sa kanya ng diretso. Huling beses kitang tatanungin. Sino ang ama? Tahimik si Amelia. Umiling siya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Iyong katahimikan na mas mabigat kesa sa sigawan. Kung ganyan, sabi ng daddy niya sa wakas, malamig ang boses. Wala kang lugar sa bahay na to. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Daddy, hindi kami magpapalaki ng kahihiyan. Dagdag pa ng mommy niya. Humagulgol pero matigas ang mukha. Kung ayaw mong sabihin ang totoo, huwag mo kaming idamay. Ma, huwag po. Umiiyak si Amelia. Pangako, sasabihin ko rin po, hindi lang po ngayon. Umiling ang mommy niya. Umalis ka muna sa harapan ko. Tumayo si Amelia at nanginginig. Saan po ako pupunta? Hindi sumagot ang daddy niya. At doon niya naintindihan. Hindi lang galit ang nasa harapan niya. Desisyon na yon. Sa gabing iyon, sa loob ng sariling bahay, naramdaman ni Amelia ang pagiging mag-isa. Hindi dahil wala siyang kasama, kundi dahil tinalikuran siya ng mga taong inasahan niyang magiging kakampi niya. At sa gitna ng katahimikan ng sala, isang tanong ang umuukit sa isip niya. Hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan kung ganito ang kapalit? Hindi na umabot sa umaga. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Amelia na mag-isip pa, magpaliwanag pa, o kahit umiyak ng maayos. Sa loob ng bahay na kinalakihan niya, mabilis ang naging desisyon. Parang mas mahalaga ang katahimikan ng pangalan kesa sa tibok ng puso ng anak. Mag-empake ka. Malamig ang boses ng daddy niya. Walang galit, walang sigaw. Mas masakit yon. Ang galit pwedeng humupa. Ang lamig, hindi. Daddy, nanginginig ang boses ni Amelia. Gabi na po, umuulan. Tumalikod ang mommy niya. Hawak ang panyo. Nangingilid ang luha pero hindi lumilingon. Mas mabuti nang umalis ka muna. Baka kung ano pang masabi ko. Ma, please. Pakiusap ni Amelia. Halos lumuhod. Buntis po ako. Anak niyo po ako. Saglit na huminto ang mommy niya, pero hindi pa rin lumingon. Anak ka namin. Mahina nitong sabi. Pero ang ginawa mo, hindi namin kayang ipagtanggol. Tumahimik ang bahay. Ang tanging maririnig ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong at bintana. Kinuha ni Amelia ang isang maliit na bag. Hindi niya alam kung anong dapat ilagay. Ilang damit, isang lumang jacket, wallet, phone. Walang plano, walang direksyon. Habang nag-e-empake siya, naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Hindi lang dahil sa bata sa sinapupunan niya, kundi dahil sa pakiramdam na wala na siyang uuwian. Paglabas niya ng kwarto, naroon ang daddy niya sa sala. Hindi siya tumingin agad. Nakatingin ito sa bintana, sa ulan. Huling tanong. Sabi nito na mababa ang boses. Sinong ama? Tumigil si Amelia sa paghinga. Hindi ko po kaya. Sagot niya na umiiyak.
Hindi ko po kayang sirain ang lahat. Sapat na yan. Sagot ng daddy niya. Lumabas ka na. Kinuha nito ang bag ni Amelia at binuksan ang pinto. Bumuhos ang ulan. Malakas, malamig, walang awa. Lumabas si Amelia. Nanginginig. Basa agad ang buhok at damit. Paglingon niya, nakita niya ang mommy niya sa likod. Nakapikit. Nanginginig ang balikat sa pag-iyak. Ang daddy niya naman nakatayo sa may pinto. Matigas ang mukha. Daddy, huling tawag pa ni Amelia. Isang iglap lang, isinara ang pinto. At sa tunog ng pagsara ng pinto, parang may tuluyang nabasag sa loob niya. Nakatayo siya sa labas, sa gitna ng ulan, yakap ang bag. Hindi niya alam kung saan pupunta. Walang taxi, walang masasakyan. Madilim ang kalye, tahimik ang paligid. Humakbang siya palayo sa bahay. 1, 2, 3. Bawat takbang, parang tinatanggalan siya ng lakas. Mabigat ang paa niya, mabigat ang katawan niya. Ramdam niya ang kirot sa puson, ang hilo sa ulo. Okay lang, bulong niya sa sarili. Kaya mo to. Laglakad siya patungo sa highway. Wala siyang plano. Umaasa lang na may dadaan. May sasakyan. May tutulong. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalakas ang ulan. Basang-basa na ang jacket niya. Dumidikit ang damit sa balat niya. Nanginginig siya sa lamig at pagod. Hinawakan niya ang tiyan niya at pinisil ng marahan. Pasensya na, bulong niya. Hindi ko alam kung saan kita dadalhin. May dumaan na sasakyan. Mabilis, walang hinto. May ilaw tapos wala na ulit. Parang ang mundo'y dumaan lang, hindi tumingin. Lalong bumigat ang hakbang niya. Nagsimulang lumabo ang paningin niya. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagiging pahaba. Parang guhit. Huminto siya sandali. Yumuko. Sinusubukang huminga ng maayos. Hindi ngayon. Pakiusap niya sa sarili. Hindi ngayon. Pero hindi na sumunod ang katawan niya. Naramdaman niya ang biglang hilo, ang bigat ng ulo, ang panghihina ng tuhod. Bago pa siya tuluyang bumagsak. Huling pumasok sa isip niya ang mukha ng mommy niya, umiiyak. At ang likod ng daddy niya, hindi lumingon. Bumagsak siya sa gilid ng highway. Tahimik, malamig, basa. At sa gitna ng malakas na ulan, isang dalagang pinalayas dahil sa isang lihim ang nawala ng malay. Hindi alam kung may makakakita. Hindi alam kung may sasagip. Pero ang tadhana, kahit malupit ay may sarili ring oras. At sa dilim ng gabing iyon, may paparating na ilaw. Hindi pa niya alam kung ito ba ay simula ng kaligtasan o isa pang pagsubok na kailangan niyang harapin. Malakas ang ulan. Hindi yung ulan na pampalubag loob, kundi yung ulan na parang may galit. Humahampas sa windshield ng black SUV habang tahimik na nagmamaneho si Lucas pauwi. Kakagaling lang niya sa mahabang meeting. Pagod ang katawan. Mabigat ang ulo. Gusto lang niyang makarating sa kondo at matulog. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging tunog ng wiper at ulan ang kasama niya. Hanggang sa may nakita siyang anino sa gilid ng kalsada. Isang katawan. Huminto ang hininga ni Lucas. Agad niyang inapakan ng preno at binaba ang bintana ng kaunti. Sa liwanag ng headlight, malinaw ang eksena. Isang babaeng nakahandusay sa basang kalsada. Yakap ang bag, walang malay. Damn it! Bulong niya. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Hindi alintana ang ulan at agad na bumasa sa suot niya. Lumuhod siya sa tabi ng babae. Marahang tinapik ang balikat. Miss, naririnig mo ba ako? Walang sagot. Basang-basa ang buhok ng babae, nakadikit sa mukha. Maputla ang balat. Nanginginig kahit walang malay. Wala itong make-up, wala ring ayos. Parang nilamon ng gabi. Hindi niya agad nakilala. Pero nang bahagyang itinaas si Lucas ang ulo nito, para siguraduhing humihinga, may kumurot sa dibdib niya. Wait, bulong niya. Hinawi niyang buhok sa mukha ng babae. At doon, sa ilalim ng ilaw at ulan, unti-unting lumitaw ang pamilyar na hugis ng mukha. Amelia? Nanlaki ang mga mata niya. Amelia Reyes? Walang sagot.
Mahina lang ang paghinga. Hindi na siya nag-isip. Kinarga niya agad si Amelia. Buong ingat. Parang may hawak siyang bagay na pwedeng mabasag anumang sandali. Binuksan niya ang pinto ng SUV. Inilatag siya sa likod. Tinanggal ang sariling jacket at pinantakip sa kanya. "Please stay with me," bulong ni Lucas habang umaandar na ulit ang sasakyan. Diretso siyang nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Mas mabilis kesa sa karaniwan. Pero kontrolado. Sanay siyang magdesisyon sa gitna ng pressure. Pilot instincts. Pagdating sa emergency room, sumigaw siya agad ng tulong. "Doctor, we need help!" Agad dumating ang mga nurse. Isinakay si Amelia sa stretcher. Si Lucas basa at hinihingal. Hindi bumitaw. "Ano nangyari?" Tanong ng isang nurse. "Natagpuan ko siya sa highway na wala ng malay," sagot ni Lucas. "Please, tulungan niyo siya." Pinapasok si Amelia sa ER. Naiwan naman si Lucas sa labas. Nanginginig ang kamay at hindi niya alam kung dahil ba sa lamig o kaba. Nakaupo siya sa metal chair. Hawak ang tuwalya na ibinigay ng nurse. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor. "Kamag-anak po ba kayo?" Tanong nito. "Kaibigan ng pamilya," sagot naman agad ni Lucas. "Okay po ba siya?" "Stable na po siya," sagot naman ng doktor. "Pero may kailangan kayong malaman." Tumigil ang mundo ni Lucas. "Ano po yun?" "Buntis po siya." Parang may kumalabog sa tip-tip niya. "Buntis?" Ulit niya na halos pabulong. "Opo. Mukha nasang first trimester po." Mukhang sobrang stress at dehydration ang dahilan ng pagkahimatay. Hindi naman agad nakapagsalita si Lucas. Buntis si Amelia? Ang batang tahimik na anak ng kaibigan niya? Pinalayas? Bumagsak sa ulan? "May iba pa po ba?" Tanong niya sa wakas. "Mukhang napakalungkot po ng kondisyon niya emotionally," dagdag ng doktor. "Ayon sa initial assessment, mukhang may pinagdadaanan siyang matinding emotional trauma ngayong gabi." Tumango si Lucas. Mabigat ang dibdib. "Pwede ko po ba siyang makita?" Pinayagan siya. Sa loob ng kwarto, nakahiga si Amelia. May IV, maputla pa rin ang mukha. Tahimik. Parang batang napagod sa pagtakbo. Lumapit si Lucas, marahan. Tumingin siya sa mukha nito. Walang maskara, walang pagtatago. Isang batang babae na parang binuhusan ng mundo ng sobrang bigat. Bumukas ang mata ni Amelia. "Lucas," mahina niyang sabi na parang nananaginip. "Shh!" Sagot naman agad ni Lucas at umupo siya sa tabi niya. "Nasa ospital ka. Safe ka na." Naglaho ang takot sa mata ni Amelia. Napalitan ng luha. "Pasensya na. Bakit ka nasa kalsada?" Tanong ni Lucas na maingat ang boses. Tahimik naman si Amelia saglit. Tapos ay pumikit siya at tuluyan ng bumigay. "Pinalayas po ako," bulong niya. "Kasi buntis po ako." Para may humigpit sa dibdib ni Lucas. "Sino?" Muntik niya nang itanong, pero pinigilan niya ang sarili. Kita niyang nanginginig ang katawan ni Amelia. Hindi ito ang oras. "Wala ka bang matutuluyan?" Tanong niya sa halip. Umiling si Amelia at umiiyak. "Wala po." Hindi na nagdalawang isip si Lucas. Hindi niya alam kung bakit, pero malinaw ang pakiramdam. Parang may responsibilidad siyang hindi niya maipaliwanag. "Hindi ka na babalik sa kalsada," mariin niyang sabi. "Hindi na kita hahayaang mag-isa." Tumingin si Amelia sa kanya at nagulat. "Lucas, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat." "Huwag mo nang isipin yan," sagot niya. "Magpahinga ka muna." Habang pinanonood niya si Amelia na unti-unting nakatulog ulit, may kakaibang sensasyon naman si Lucas. Hindi attraction, hindi awa lang. Parang may puwersang humihila sa kanya palapit. Parang instinct na protektahan ng taong ito. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng concern niya. Hindi niya alam na sa gabing iyon, hindi lang isang babae ang sinagip niya mula sa ulan. May isang buhay, dalawa pala, na unti-unting papasok sa mundo niya.
Nagising si Amelia sa amoy ng antiseptic at sa mahinang tunog ng makina sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata. Maliwanag na ang paligid. Umaga na. Sandaling nalito siya hanggang sa bumalik ang alaala. Ang ulan, ang kalsada, ang pagdilim ng paningin, at pagkatapos si Lucas. Napalingon siya sa kanan. Nandoon si Lucas, nakaupo sa upuan, bahagyang nakasandal sa pader. Nakatulog na yata sa pagod. Nakalugay ng kaunti ang korbata. Hawak pa rin ng phone sa kamay. Lucas, mahina niyang tawag. Nagmulat ito ng mata agad. Parang sanay magising sa isang iglap. Hey, sabi niya na bumangon at lumapit. Okay ka na ba? Tumango naman si Amelia, kahit ramdam pa rin ang bigat sa katawan. Pasensya na po sa abala. Umiling naman si Lucas. Huwag mong isipin yon. Saglit siyang tumahimik at parang nag-iipon ng sasabihin. The doctor says you need rest and you shouldn't be alone. Alam na ni Amelia ang ibig sabihin ng mga salitang yon. At doon siya kinabahan. Lucas, wala po akong... Kung wala ka matutuluyan, putol ni Lucas. Mahinahon pero matatag ang boses. Doon ka muna sa guest room ko. Wala kang dapat ikahiya. Hindi kita hahayaang mag-isa. Naglaki ang mga mata ni Amelia. Sa inyo po? Oo. Sagot naman ni Lucas agad. Parang matagal niya nang pinag-iisipan. Temporary lang. Hanggang makabawi ka. Hanggang maging okay ka. Tumahimik si Amelia. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya. Sa sobrang lapit. Sa sobrang kabaitan. Sa katotohanang, mas magiging mahirap itago ang lihim kapag nasa ilalim siya ng iisang bubong kasama ang taong iyon. Lucas, mahina niyang sabi, pwede po bang huwag niyo sabihin sa magulang ko na nandoon ako? Tumigil si Lucas at nag-isip sandali. Bakit? Hindi pa po ako handa. Sagot niya, diretso. Hindi ko po kaya ngayon. Tumingin si Lucas sa kanya. Sinukat ang bigat ng mga salita. Okay, sabi niya sa huli. I won't tell them. Pero kailangan mong mangako. Hindi mo sasaktan ang sarili mo. At magpapahinga ka. Tumango si Amelia. Pangako po. Pagkalabas sila ng ospital, tahimik ang biyahe. Nasa likod na si Amelia. Nakabalot sa kumot. Pinagmasdan ng kalsada na unti-unting nagiging normal. Parang panaginip lang ang nangyari kagabi. Pero ramdam pa rin niya ang sakit sa katawan. Ang kaba sa dibdib. Pagdating sa condo ni Lucas, nagulat si Amelia sa ayos. Simple, malinis, walang kalat. Walang sobra. Parang lahat may lugar. Parang lahat kontrolado. Dito, sabi ni Lucas, binuksan ng pinto ng isang kwarto. Guest room, may sariling banyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Salamat po. Mahina niyang sagot. Hawak ang strap ng bag niya. Habang inaayos niya ang ilang damit sa maliit na aparador, naramdaman niya ang nanginginig pa rin ang kamay nito. Ito na ba ang pinakamatalinong desisyon? Tanong ng isip niya. Pero sa bawat sandali na naaalala niyang ulan at ang saradong pinto ng bahay nila, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Lumipas ang mga araw ng tahimik. Si Lucas, abala sa trabaho at training schedules, pero sinisiguradong may laman ang ref. May prutas sa mesa, may ulam sa gabi. Hindi siya tanong ng tanong, hindi siya mapilit. Parang sinadya niyang bigyan si Amelia ng espasyo. Isang bagay na bihira niyang naranasan. Isang umaga, habang nagluluto si Amelia ng simpleng lugaw, pumasok si Lucas sa kusina. You didn't have to, sabi niya na may kaunting ngiti. Gusto ko po, sagot ni Amelia, para may silbi po ako. Napakunot naman ang noo ni Lucas. Hindi mo kailangang patunayan yan. Nagulat pa si Amelia. Hindi niya alam kung bakit, pero parang tinamaan siya. Tumango na lang siya at nagpatuloy sa paghahalo. Habang kumakain sila, biglang napaham si Amelia. Mahina lang, parang hindi niya namalayan. Isang simpleng himig.
Huminto ang kutsara ni Lucas sa ere. Wait, sabi niya at bahagyang nakakunot ang noo. That tune? Nanlamig ang sikmura ni Amelia. Naririnig ko lang po, minsan. Mabilis siyang sabi. Binago agad ang tono. Kunwari, umubo. Umiling si Lucas. Parang sinawa yung sarili. Wala. Sorry. Isa pang beses nang magpahinga si Amelia sa sofa, nadulas ang kumot at bahagyang lumitaw ang binti niya. Mabilis siyang hinila pabalik ang tela, pero sapat na ang isang sulyap para mapatigil si Lucas. Sorry, agad niyang sabi, tumalikod. I didn't mean to. Okay lang po, sagot ni Amelia. Kabog ang dibdib. Sa loob ni Lucas may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Isang bagay na gusto niyang ikabit sa alaala ng gabing yon, pero pinigilan niya. Imposible, sabi ng isip niya. Hindi pwede. Gabi-gabi bago matulog, dumadaan si Lucas sa pintuan ng guest room. You okay? Tanong niya. Opo, sagot naman ni Amelia palagi. Pero sa loob ng kwarto, iyakap ang unan, tahimik siyang umiiyak. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa unti-unting paglapit ng damdaming alam niyang bawal. At si Lucas sa sariling kwarto nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung bakit may babaeng ito na parang biglang naging mahalagang bahagi ng araw niya, kahit wala siyang maipaliwanag na dahilan. Sa ilalim ng isang bubong, nagsimula ang isang katahimikan na puno ng halos pagkilala, halos pag-amin, halos katotohanan. At pareho silang umaasang mananatili itong halos kahit alam nilang hindi iyon magtatagal. Unti-unti naging normal ang mga araw sa kondo ni Lucas, kahit pareho nilang alam na hindi dapat normal ang sitwasyon. Sa umaga, maagang gumigising si Lucas. Tahimik siyang kumikilos, halos walang tunog. Parang ayaw magising ng multo. Minsan naririnig siya ni Amelia sa kusina. Mahinang tunog ng coffee maker, ang pagbukas ng ref, ang maingat na pagsara ng pinto. Isang umaga, nadatan siya ni Amelia na nakaupo sa mesa. Hawak ang tasa ng kape, pero hindi umiinom. Hindi pa po kayo papasok? Tanong niya. Napatingin naman si Lucas. Parang nagulat na may kasama siya. Later. May flight briefing pa mamaya. Tumango naman si Amelia. Tahimik silang dalawa, sandali. Hindi awkward, mas parang may pagitan lang na pareho nilang iniiwasang tawirin. Habang tumatagal, mas napapansin ni Amelia ang maliit na bagay kay Lucas. Hindi siya madaldal, hindi rin siya palabiro, pero maalaga. Laging may iniiwang prutas sa mesa. Laging may note sa ref kung anong oras siya babalik. Laging sinisiguradong may laman ng grocery kahit hindi niya hinihingi. Isang hapon, habang naglilinis si Amelia ng sala, napansin niyang bukas ang pinto ng isang kwarto. Hindi ng guest room, kundi ang master's bedroom ni Lucas. Hindi niya balak pumasok. Pero may isang bagay na humila sa atensyon niya. Isang litrato sa bedside table. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang may kasalanan. Sa frame may isang batang nakangiti. Hawak ang kamay ng isang maliit na bata. Parehong may suot na cap na may eroplano. Sa likod nila, runway. Napasinghap si Amelia. Asawa niya? Anak niya. Hindi niya na kailangang itanong. Kita sa mukha ni Lucas sa litrato. Mas bata, mas magaan, mas buo. Biglang mas bumigat ang dibdib ni Amelia. Hindi lang palalungkot ang dala ni Lucas, may naiwan din siyang mundo. Mahal na mahal ka niya, bulong ni Amelia sa litrato. Hindi alam kung kanino niya kinakausap. Dahan-dahan siyang umatras palabas ng kwarto. Isinara ang pinto. Parang may nasagi siyang sugat na hindi kanya, pero ramdam niya ang kirot. Gabi iyon, nang bumigay siya. Tahimik ang kondo. Narinig lang ang mahinang tunog ng ulan sa labas. Hindi malakas, hindi galit, pero sapat para magpaalala. Nakahiga si Amelia sa kama. Nakatalukpong ang kumot, pero hindi siya makatulog. Bumabalik sa isip niya ang litrato. Ang babaeng iyon, ang batang iyon, ang lalaki nasa sala.
Nanonood ng balita na parang walang iniintinding sakit. Hindi niya napigilan ang luha. Tahimik lang ang iyak niya. Yung iyak na parang hinihigo pabalik sa dibdib para hindi marinig. Pero kahit na anong pigil niya, may isang hikbe na kumakawala. At narinig iyon ni Lucas. Tumigil ang TV. Tumayo siya, dahan-dahan lumapit sa guest room at kumatok. Amelia? Mahinang tawag niya. Okay ka lang ba? Nagpunas ang mata si Amelia. Mabilis. Opo, okay lang po. Hindi siya naniwala. Binuksan ni Lucas ang pinto ng bahagya. Nakita niya si Amelia na nakaupo sa kama. Iyakap ang unan. Mapula ang mata. Hey, sabi niya na pumasok at umupo sa gilid ng kama. May pagitan. Anong nangyari? Umiling si Amelia. Wala po. Tahimik si Lucas sandali. Tapos ay huminga ng malalim. Iniiyakan mo ba ang ama ng bata? Parang sinuntok ang dibdib ni Amelia. Hindi siya nakasagot agad. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil kung magsasalita siya, baka bumigay siya ng tuluyan. Kung iniwan ka niya, patuloy ni Lucas. Hindi galit. Hindi mo panghusga. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo kasalanan. Napatingin si Amelia sa kanya. Puno ng luha ang mata. Ikaw, sigaw ng isip niya. Ikaw ang iniiyakan ko. Pero ang lumabas sa bibig niya ay ibang katotohanan. Hindi po ganon. Mahina niyang sabi. Hindi niya naman alam eh. Tumango si Lucas. Parang mas lalo siyang nalungkot. Mas masakit yon. Tumayo siya at kumuha ng tissue. Inabot kay Amelia. Hindi ko alam kung paano magiging ama ulit. Dagdag niya na halos pabulong. Pero alam ko kung paano magbantay, kung paano mag-protect. Napasinghot si Amelia. Hindi niya naman po yan obligasyon. Tumingin si Lucas sa kanya diretso. Hindi ko rin alam kung bakit, sabi niya. Pero pakiramdam ko, may tungkulin ako sa'yo. Hindi niya alam kung bakit sumikip ang dibdib niya sa mga salitang yon. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang umiyak at ngumiti ng sabay. Pagkalabas ni Lucas ng kwarto, hindi na muling umiyak si Amelia. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik ang isang tanong. Paano kung malaman niya? Sa mga sumunod na araw, mas naging maalaga si Lucas. Mas mapagmasid. Sinisigurado nakakakain si Amelia sa oras. Pinapaalala ang vitamins. Inaayos ang unan kapag nakakatulog siya sa sofa. Hindi ka pabigat. Minsan bigla niyang sinabi habang iniaabot ang isang basa ng gatas. Nagulat naman si Amelia. Ha? Para lang malinaw, sabi ni Lucas. Hindi ka pabigat. Ngumiti naman si Amelia. Maliit lang pero totoo. At doon, sa pagitan ng mga simpleng araw at tahimik na gabi, may isang bagay na unting-unting namumuo. Hindi nila pinangalanan. Hindi nila hinayaan. Pero naroon. Para kay Lucas, si Amelia hindi na lang bisita. Isa siyang taong gusto niyang ipagtanggol laban sa mundong walang awa. Para kay Amelia, si Lucas ay hindi na lang tagapagligtas. Isa siyang lalaking dahan-dahang pumapasok sa puso niya kahit alam niyang bawal. Kahit alam niyang masakit ang kahihinatnan. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang lihim na patuloy na humihinga sa pagitan nila. Tahimik, mabigat at naghihintay ng oras para sumabog. May mga araw na tahimik lang ang lahat at may mga araw na parang may gustong umusbong pero pinipigilan. Isa iyon sa mga hapon na pareho silang nasa kondo. Walang trabaho si Lucas, may follow-up check-up si Amelia kinabukasan kaya pinayuhan siyang magpahinga. Nasa kusina siya, nag-aayos ng prutas habang si Lucas ay nasa sala, nagbabasa ng flight manual. Hindi niya namalaya na napahuni siya. Mahina lang, halos wala. Isang simpleng himig na parang kusang lumalabas habang abala ang kamay niya. Wala siyang iniisip. Hanggang sa biglang tumigil ang paggalaw ni Lucas. Wait, sabi nito mula sa sala. Nanlamig naman ang batok ni Amelia.
Yung tune na yan, dugtong ni Lucas. Saan mo ba yan natutunan? Hindi naman agad sumagot si Amelia. Parang naubusan siya ng hangin. Hindi ngayon. Sigaw ng isip niya. Huwag ngayon. Ewan ko po. Mabilis siyang sagot. Pilit na casual ang boses. Naririnig ko lang po minsan. Sa radyo siguro? Tumingin si Lucas sa kanya. Hindi mo pahusga pero may pagtataka. Para kasing pamilyar. Baka po pare-pareho lang talaga mga tono. Sagot naman ni Amelia. Agad na binagong himig at simulang humuni ng ibang kanta. Mas mabilis, mas masaya. Tumango si Lucas, pero hindi nawala ang kunot sa noon niya. Umupo siya ulit, pero hindi na makapagbasa. May bumabalik sa isip niya. Isang gabi, isang babae. Isang himig na sinasabayan ng katahimikan. Imposible. Giit niya sa sarili. Lumipas ang ilang araw, parang walang nangyari. Pero ang mga halos ay patuloy na sumusubok sumingit. Isang gabi habang nanonood sila ng TV, nakahiga si Amelia sa sofa. Balot ng kumot, mainit ang gabi, kaya bahagyang tinulok niya ang kumot pababa. Tumayo si Lucas para kumuha ng tubig at sa isang iglap, nakita niya ang binti ni Amelia. Bare. Agad niyang ibinaling ang tingin, pero sapat na ang isang sulyap para may gumalaw sa alaala niya. Isang detalye na muntik niya nang maabot. Sorry. Agad niyang sabi na para siyang may kasalanan. Okay lang po. Mabilis na sagot ni Amelia. Hinila niya agad ang kumot pataas. Kumubog ang dibdib. Tahimik ulit ang sala. Parang may linya na muntik nilang lampasan, pero sabay silang umatras. Sa mga sumunod na araw, mas naging conscious sila sa galaw ng isa't isa. Mas maingat, mas tahimik, pero may tensyon. Hindi yun mabigat, kundi yung parang hinihintay kung sino ang unang magsasalita. Isang hapon, nagmamadali si Amelia papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Hindi niya napansin ang maliit na basahan sa sahig. Dumulas ang paa niya. Sa isang segundo, naramdaman niya ang malakas na kamay sa bewang niya. Nasalo siya ni Lucas bago pa tuluyang bumagsak. Napahawak siya sa dibdib nito. Si Lucas naman ay napayakap sa kanya para hindi siya matumba. Tahimik. Masyadong tahimik. Magkalapit sila. Masyadong magkalapit. Ramdam ni Amelia ang tibok ng puso ni Lucas. Ramdam ni Lucas ang init ng katawan ni Amelia. Okay ka lang? Tanong ni Lucas, mababa ang boses. Opo, sagot naman ni Amelia. Pero hindi pa rin sila gumagalaw. Nagkatinginan sila. Walang maskara, walang dahilan para umiwas. Pero may libong dahilan para tumigil. Amelia, biglang sabi ni Lucas. Parang may gustong sabihin na matagal nang naiipon. Po? Sagot niya halos pabulong. Sandali namang nag-alangan si Lucas. Kita sa mata niya ang laban, ang pagnanais at ang takot. May gusto sana akong itanong. Huminga naman si Amelia na mabilis. Huwag, pakiusap ng isip niya. Huwag mong itanong. Lucas, singit niya agad at umatras ng kaunti. Pasensya na po, napagod lang po siguro ako. Naputo lang sasabihin ni Lucas. Tumango siya kahit halatang may gustong idagdag. Oo, sige, magpahinga ka na. Umatras si Amelia. Mabilis na pumasok sa kwarto. Isinara niya ang pinto. Sumandal doon, hawak ang dibdib. Sa sala, nananatili naman nakatayo si Lucas. Nakatitig sa kamay niya. Ang kamay na sumalo sa kanya, may init pa roon. May tanong na hindi nasagot. Bakit parang siya? Bakit parang pamilyar? Umiling siya. Hindi pwede. Kinagabihan, habang pareho na silang nasa kanya-kanyang kwarto, hindi sila agad nakatulog. Parehong gising, parehong nag-iisip. Si Amelia, nakahiga, hawak ang tiyan. Iniisip kung hanggang kailan niya kayang pigilan ang katotohanan at ang damdaming unti-unting lumalalim. Si Lucas naman nakatitig sa kisame. Iniisip
kung bakit may babaeng ito na parang unti-unting binubuksan ng mga pintong matagal niya nang isinara. Hindi pa sila handa. Hindi pa sila handang umamin sa isa't isa o sa sarili nila. Pero malinaw ang isang bagay. Habang tumatagal, mas nagiging mahirap ang pag-iwas kesa sa pag-amin. Maaga silang umalis ng kondo. Tahimik ang biyahe papunta sa clinic. Hindi awkward. Hindi rin masyadong magaan. Parang parehong may iniisip, pero parehong pinipiling huwag magsasalita. Si Lucas ang nagmamaneho. Nakatutok ang mata sa daan. Si Amelia naman ay nakaupo sa passenger seat. Hawak ang bag na may laman ng prenatal records. Okay ka lang? Tanong ni Lucas nang mapansin niyang mahigpit ang hawak ni Amelia sa strap. Opo, sagot niya agad. Medyo kinakabahan lang po. Tumango naman si Lucas. Normal yan. Pagdating sa clinic, agad silang sinalubong ng receptionist. Good morning, kayo po ba yung couple for the 10 a.m. appointment? Nanlaki ang mata ni Amelia. Hindi po. Yes, sabay sagot naman ni Lucas. Mabilis pero kalmado. Napalingon si Amelia sa kanya. Gulat, pero ngumiti lang si Lucas ng kaunti. Parang sinasabing, okay lang. Habang nakaupo sila sa waiting area, hindi naman mapakali si Amelia. May mga babaeng buntis din. May kasamang mga partner na hawak ang kamay nila. May mga lalaking nag-aabot ng tubig, nagbubukas ng bag, nag-aayos ng jacket. Parang eksena na hindi niya inakalang makikita ang sarili niya. Tinawag ang pangalan niya at sabay silang tumayo ni Lucas. Si Daddy po? Tanong ng nurse na nakangiti. Muntik namang magsalita si Amelia, pero si Lucas na naman ang sumagot. Yes, sabi niya ng diretso. Sa loob ng examination room, tahimik si Amelia habang ini-scan ang tiyan niya. Tumingin siya sa screen, kinakabahan. Nang lumitaw ang maliit na hugis at marinig ang tibok, napasinghap siya. Doon lang niya tunay na naramdaman. Totoo na to. Mukhang healthy naman ang baby, sabi ng doktor. Continue with the vitamins and avoid stress. Tumingin ang doktor kay Lucas. Support her as much as you can. Tumango naman si Lucas. Of course. Paglabas sila ng clinic, tahimik si Amelia. Nakatitig siya sa papel sa kamay. Hey, sabi ni Lucas. Mahinahon. Okay ka lang? Tumango siya. Ngumiti pero may luha sa gilid ng mata. Narinig ko po yung heartbeat. Ngumiti rin si Lucas. Malakas. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang saya sa dibdib niya sa salitang iyon. Hindi doon nagtapos ang araw. May dadaanan lang tayo, sabi pa ni Lucas habang nagmamaneho ulit. Saan po? Sa baby store. Huminto ang sasakyan. Bumaba si Lucas, binuksan ang pinto ni Amelia. Saglit lang. Sa loob nagulat si Amelia sa dami ng kulay, mga damit, mga laruan. Maliliit na sapatos. Lumapit si Lucas sa rack ng baby clothes. Kumuha ng isang maliit na onesie. Cute, sabi niya na parang napangiti sa sarili. Lucas, mahina niyang sabi. Hindi niyo po kailangan. I know. Putol pa ni Lucas, hindi tumingin. Pero gusto ko. Kumuha siya ng vitamins, wipes, maliit na kumot. Tumigil siya sa harap ng crib section. Matagal siyang nakatayo roon, tahimik. Too much? Tanong niya na parang nag-aalinlangan. Umiling naman si Amelia, hindi makapagsalita. Biglang bumigat ang lalamunan niya. Sa cashier ngumiti ang tendera. First baby niyo po? Hindi na napigilan ni Amelia. Yes. Sagot naman ni Lucas, tahimik pero sigurado. Paglabas sila ng tindahan, hawak ni Lucas ang mga bag. Tahimik ang biyahe pa uwi, pero iba ang pakiramdam. Mas magaan, mas totoo. Sa kondo, inayos ni Lucas ang crib sa isang sulok ng guest room. Maingat, mabagal. Parang bawat tornilyo ay may kahulugan. Pwede ko po kayong tulungan, alok ni Amelia. Okay lang.
Sagot naman ni Lucas, maupo ka muna. Habang inaayos niya, napapatingin siya kay Amelia. Nakaupo ito sa kama, hawak ang tiyan. Tahimik, bigla niyang gustong magtanong. Nasaan ang ama? Alam ba niya? Bakit kanya iniwan? Pero pinigilan niya ang sarili. Personal na tanong, sabi ng isip niya. Hindi mo karapatan. Nang matapos ang crib, tumayo si Lucas at ngumiti. There! Napatingin naman si Amelia. Napangiti rin. Salamat po. Walang anuman. Sagot naman ni Lucas. Ready. Sa gabing iyon, sabay silang nagapunan. Simple lang. Sopas. Tahimik pero komportable. Lucas, biglang sabi ni Amelia. Salamat po sa lahat. Tumingin naman si Lucas sa kanya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pero, Amelia, putol niya ng mahinahon. Hindi ko alam kung bakit ako nandito sa sitwasyong to. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Pero alam ko, hindi ka mag-isa. Nanikip ang dibdib ni Amelia. Kung alam mo lang, buloong ng isip niya. Kung alam mo lang kung sino ka sa batang to. Tumango siya. Opo. Pagkatapos kumain, pumasok si Amelia sa kwarto. Umupo siya sa kama. Huminga ng malalim. Sa sala, narinig niya si Lucas na nag-aayos. Parang ayaw matulog. Para kay Lucas, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Parang may papel siyang ginagampanan na hindi niya planano. Pero handa siyang akuin. Hindi niya alam kung bakit masaya siyang napagkakamalang ama. Hindi niya alam kung bakit ayos ang sa kanyang mga tanong ng mundo. At para kay Amelia, mas lalong bumigat ang lihim. Habang tumitibok ang maliit na puso sa loob niya, alam niyang mas mahirap na ang sasabihin dahil araw-araw, mas nagiging totoo ang lalaking hindi pa rin alam na siya pala ang ama. Tahimik ang kondo ng umagang iyon. Si Amelia ay nasa kusina. Maingat na naghihiwa ng prutas. Mabagal na ang galaw niya ngayon. Mas ramdam na ang bigat ng tiyan. Mas madalas ang paghinga. Ilang buwan na siyang nandito. At kahit na hindi niya inaasahan, naging parang bahay ang lugar na minsan kinatakutan niyang pasukin. Naroon si Lucas sa sala, nagbabasa ng balita sa tablet. Pero paminsan-minsan ay tumitingin sa direksyon niya. Parang binabantayan kung okay lang ba siya. Biglang may kumatok. 1 beses, 2 beses, malakas. Walang pasintabi. Napahinto si Amelia. Parang may kumurot sa sikmura niya. Hindi yung normal na sipa ng baby, kundi kaba. May inaasahan ka bang bisita? Umiling naman si Amelia. Hawak ang kutsilyo. Wala naman po. Tumayo si Lucas at tumapit sa pinto. Pagbukas niya, nanigas ang katawan ni Amelia. Nakatayo sa labas ang mommy at daddy niya. Maayos ang bihis. Matigas ang muka. Parang handang makipaglaban. Lucas, bungad ang daddy niya na malamig ang boses. Kailangan namin makausap ang anak namin. Parang nawala ang tunog sa paligid. Ilang segundo, walang gumalaw. Sir, mahinang sagot ni Lucas. Pasok po kayo. Pumasok ang mga magulang ni Amelia na parang may dalang bagyo. Tumingin-tingin ang mommy niya sa paligid. Ang sala, ang kusina, ang mga gamit. Napahinto ang tingin nito sa tiyan ni Amelia. Ganito na kalaki? Tanong ng mommy niya na nanginginig ang boses. Tahimik si Amelia. Ma, bakit nandito ka? Putol ng daddy niya. Diretso ang tingin kay Lucas. Bakit sa bahay mo? Dahil wala po siyang matutuluyan. Sagot naman ni Lucas na hindi tumataas ang boses at kailangan niya ng pahinga. Hindi ka dapat nakikialam. Singit pa ng mommy niya. Problema naming magpamilya to. Lumapit ang daddy niya kay Amelia. Sumama ka na sa amin. Naglaki ang mga mata ni Amelia. Daddy, wag po. Anak ka namin. Mariin itong sabi. May karapatan kaming kunin ka. May karapatan din po akong pumili. Sagot naman ni Amelia.
Nanginginig pero matatag. Matanda na po ako. Tingnan mo nga yung sarili mo. Sigaw ng mommy niya na humahagulgol. Buntis ka. Tapos nagtatago ka rito na parang wala kang ginawang kasalanan? Kasalanan ko po to, sagot ni Amelia na umiiyak. Pero hindi ko ipapahamak ang anak ko. Tumingin ang daddy niya kay Lucas. Naningkit ang mata. Ikaw ba ang dahilan kung bakit nagkalakas siyang loob na tumakas? Umiling naman si Lucas. Hindi po. Nandito siya dahil may nagmalasakit. Malasakit? Tumawa ang mommy niya na mapait. O may tinatago? Para may dumagan sa dibdib ni Amelia. Lumapit siya kay Lucas. Hawak ang braso nito. 1 kilos na hindi niya namalayan. Please, bulong niya na halos pabulong. Huwag mo po akong iwan. Narinig iyon ng mommy niya. Ano yan? Tanong nito na matalimang tingin. Anong ibig sabihin niya, Amelia? Lumunok si Amelia. Narinig ko po kayo noon. Sabi niya na nanginginig ang boses. Narinig ko po na mas mabuti pang mawala ang bata dahil kahihiyan siya. Napatigil ang mommy niya. Namutla. Hindi mo dapat narinig yun. Mahina nitong sabi. Pero narinig ko po, sagot ni Amelia. At simula nun natakot na po ako. Tahimik ang sala. Mabigat. Parang lahat ay nakatingin sa isang sugat na matagal nang tinakpan. Lumapit si Lucas sa tabi ni Amelia. Hindi hawak, hindi yakap, pero malinaw ang posisyon. Nandyan siya. Hindi ko siya pipilitin, sabi ni Lucas sa mga magulang. Kung ayaw niyang sumama, hindi niyo siya pwedeng hatakan palabas. Hindi mo alam ang pinapasok mo, mariing sabi ng daddy ni Amelia. Kapag kumalat to, mas mahalaga po ang kaligtasan niya. Putol pa ni Lucas. At ng bata. Hindi ka ama. Sagot ng daddy niya na malamig. Wala kang karapatan. Hindi naman sumagot si Lucas agad. Huminga siya ng malalim. Hindi man po ako ang ama. Hindi ibig sabihin na wala akong pakialam. Tumingin si Amelia sa kanya, puno ng luha. Sa sandaling iyon, alam niyang tama ang desisyon niyang manatili. Ayokong umuwi, sabi niya sa wakas, diretso sa mga magulang niya. Hindi pa po. Amelia, sabi ng mommy niya na halos pakiusap na. Kami ang pamilya mo. Alam ko po, sagot naman ni Amelia. Pero ngayon, hindi ko po kayo kayang pagkatiwalaan. Parang may bumagsak sa dibdib ng mommy niya. Umiyak ito ng tuluyan. Babalik kami, sabi ng daddy niya. Matigas pa rin ang mukha pero may bitak na sa boses. Hindi pa tapos to. Pag-alis nila, bumagsak ang katahimikan. Nanlambot ang tuhod ni Amelia. Kung hindi siya sinalo ni Lucas, baka naupo siya sa sahig. Sorry, bulong niya na humahagulgol. Nadamay ka. Umupo si Lucas sa tabi niya. Pantay ang mga mata. Hindi ka nag-iisa, sabi niya, at hindi kita bibitawan. Doon siya tuluyang umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may taong piniling manatili kahit galit na ang mundo. At sa labas ng kondo, ang mga magulang ni Amelia ay umalis na may dalang galit, takot at isang lihim na hindi pa nila alam, na ang lalaking tinatanaw nilang hadlang ay mas malapit sa katotohanan kesa sa inaakala nila. Hindi pa tuluyang humuhupa ang kaba sa dibdib ni Amelia nang bumalik ang ingay. Isang tawag sa pinto, mas madiin, mas galit kesa kanina. Nanlaki ang mata ni Lucas. Stay here, sabi niya kay Amelia. Marahan pero mariin. Sa kwarto ka muna. Lucas, humabol si Amelia, nanginginig. Please. Ulit niya tsaka tumalikod. Pagbukas ng pinto, nandoon si Captain Reyes, ang daddy ni Amelia. Hindi nakasama ang mommy. Mag-isa, diretso ang tindig. Matigas ang mukha. Galit na galit.
Anong klaseng ginagawa mo? Bungad nito na halos pasigaw. Bakit mo tinatago ang anak ko? Huminga ng malalim si Lucas. Sir, hindi ko po siya tinatago. Don't play dumb with me. Singhal ng matanda. Best friend kita. Pinagkakatiwalaan kita. Tapos dito ko malalaman na nasa bahay mo ang anak ko. Buntes at ayaw mong ibalik. Hindi po ako mahadlang. Sagot ni Lucas. Mahinahon pa rin. Ngunit si Amelia po ang ayaw umuwi. Dahil ginagatungan mo. Sigaw ng daddy niya. Kung gusto ko, ipapakulong kita. Kidnapping. Pagtatago ng menor de edad. Tumigil si Lucas. Tumingin siya diretso sa mata ng kaibigan. 18 na po si Amelia. Adult age. Hindi po siya minor. Parang sinuntok sa sikmura ang daddy ni Amelia. Huwag mo akong lecturean sa batas. Hindi po lecture. Sagot naman ni Lucas. Linaw lang. Hindi niya siya pwedeng pilitin kung ayaw niya. Problema naming magpamilya to. Mariing sabi ng matanda. Kaya huwag kang makikialam. Kung problema lang po ito ng pamilya, sagot ni Lucas. Tumitibay ang boses. Hindi niyo sana siya pinalaya sa gitna ng ulan. May katahimikan. 1 segundo, 2. Anong sinabi mo? Tanong ng daddy ni Amelia. Mababa ang boses. Natagpuan ko po siya sa highway. Sagot ni Lucas, diretso. Walang malay. Basang-basa. Buntes. Kung hindi ako dumaan, tumigil siya. Hindi niya na tinuloy. Hindi na kailangan. Nagbagong mukha ng daddy ni Amelia. May bahid ng gulat. Tapos, galit ulit. Hindi mo alam ang buong kwento. Alam ko pong nasaktan siya. Sagot ni Lucas. At ngayon, ang kailangan niya ay kaligtasan. Hindi sigawan. Hindi banta. Ginagamit mo ang sitwasyon. Singhal ng matanda. Para magmukha kang bayani. Umiling si Lucas. Wala po akong hinahabol. Talaga? Tanong ng daddy niya. Mapanuyang tawa. Bakit parang ikaw ang ama sa galaw mo? Prenatal check-ups? Baby stuff? Ano to, laro? Sa loob ng kwarto, narinig ni Amelia ang sigawan. Kumakabog ang dibdib niya. Gusto niyang lumabas pero natatakot siya. Baka lalo lang lumala. Sa sala, humigpit ang panga ni Lucas. Hindi po laro ang buhay ng bata, sabi niya. At hindi rin po laro ang mental health ng anak ninyo. Anak ko yan. Mariing sagot ang daddy niya. Ako magdedesisyon. Hindi na po, sagot ni Lucas. Malinaw at kalmado. Hindi na kapag sinasaktan na ang desisyon. Isang hakbang ang inilapit ng daddy ni Amelia. Halos magkadikit na sila. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Hindi umatras si Lucas. Sir, sabi niya na mababa ang boses. Best friend niyo po ako. Ayokong umabot sa ganito. Pero hindi ko hahayaang hatakin ninyo palabas ang anak ninyo. Laban sa loob niya. May mahabang katahimikan na sumunod. Mabigat, parang parehong naghahanap ng hangganan. Sa wakas, bumuntong hininga ang daddy ni Amelia. Hindi dahil humupa ang galit, kundi dahil napagod. Hindi pa tapos to, sabi niya. Babalikan ko to. Pwede po, sagot ni Lucas. Pero habang nandito siya, safe siya. Umalis ang matanda na hindi lumingon. Pagkasara ng pinto, saka lang bumitaw ang tensyon sa katawan ni Lucas. Huminga siya ng malalim, tsaka lumingon sa hallway. Amelia, tawag niya. Dahan-dahan namang lumabas si Amelia mula sa kwarto. Maputla, nanginginig. Narinig ko po. Lumapit si Lucas. Hindi hawak, pero malapit. Okay ka lang ba? Umiling naman si Amelia. Pasensya na po. Dahil sa akin, stop. Putol na Lucas, mahinahon. Hindi mo kasalanan. Napaupo si Amelia sa sofa. Napahawak sa tiyan. Takot po ako. Umupo si Lucas sa harap niya. Pantay ang mata.
Hindi kita hahayaang matakot mag-isa. Paano po kung ipilit nila? Tanong ni Amelia, umiiyak. Paano kung hindi nila magagawa? Sagot ni Lucas. May karapatan ka at nandito ako. Tahimik silang dalawa sandali. Sa katahimikang iyon, may isang bagay na mas luminaw ka Amelia. Hindi lamang proteksyon ang binibigay ni Lucas. May paninindigan, may tapang. Salamat po, bulong niya. Tumango naman si Lucas. Magpahinga ka na. Mahaba pang araw. Habang papasok si Amelia sa kwarto, sandaling tumigil si Lucas sa sala. Napaupo siya, hawak ang ulo. Hindi niya alam kung kailan naging ganito kalalim ang pagkakasanggot niya. Pero alam niyang hindi na siya aatras. Sa kabilang banda ng pinto, humiga si Amelia. Hawak ang tiyan. Hindi niya alam, bulong ng isip niya. Hindi pa rin niya alam. At habang patuloy na lumalakas ang tibok ng maliit na puso sa loob niya, alam niyang mas papalapit na ang sandaling hindi na sapat ang pagtatanggol. Kailangan na ang katotohanan. Hindi na tulad ng dati ang mga araw. Sa huling mga buwan ng pagbubuntis ni Amelia, parang naging mas maingat ang mundo. Mas mabagal, mas tahimik. Mas puno ng paalala na hindi na pwedeng magkamali. High risk na siya, sabi ng doktor sa huling check-up. Kailangan may kasama siya palagi. Bawal mapagod, bawal ma-stress. Tumango si Lucas, seryoso. Ako na pong bahala. Paglabas nila ng clinic, hindi na siya nagtanong pa. Dire-diretso silang umuwi. Sa kotse, tahimik si Amelia. Hawak ang tiyan. Parang may iniindang kaba na hindi lamang pisikal. Mula noon, parang nag-iba na ang takbo ng araw nila. Si Lucas na ang nagluluto, simpleng ulam, pero mainit at laging may sabaw. Siyang nag-aabot ng tubig, vitamins, unan, kapag nahihilo si Amelia. Naroon agad siya. Hawak ang balikat. Maingat. Dahan-dahan, lagi niyang paalala. Huwag kang tatayo mag-isa. Sabihin mo agad kung masakit. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, magigising si Amelia na hinihingal. At palagi namang naroon si Lucas, parang hindi natutulog ng buo. Okay lang, bulong niya. Pinupunasan ng noon ni Amelia. Andito ako. Isang gabi, hindi na napigilan ni Amelia ang luha. Pasensya na, hikbi niya. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin. Umupo si Lucas sa gilid ng kama. Hindi kita inaalagaan dahil kailangan. Sagot niya. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Tumama iyon ng diretso sa dibdib ni Amelia. At sa mga sandaling iyon, mas lalong naging mahirap itago ang lihim. Ramdam ni Lucas, hindi lang sa kilos kundi sa katahimikan ni Amelia, may mga sagot na hindi sinasabi. May mga tingin na umiilag kapag napag-uusapan ng ama ng bata. Isang gabi, matapos ang hapunan, pareho silang nasa sala. Si Amelia ay nakaupo sa sofa, may unan sa likod, habang si Lucas naman ay nagliligpit ng pinagkainan. Amelia? Tawag niya na hindi masyadong malakas. Opo, sagot niya automatic. Huminto si Lucas. Tumingin sa kanya. Hindi galit, hindi akusasyon. Pagod at totoo. Pwede ba kitang tanungin sa isang bagay? Tanong niya. Kinabahan si Amelia. Tumango siya. Opo. Umupo si Lucas sa tapat niya. Ilang segundo siyang tahimik. Parang nag-iipon ang lakas ng loob. Ami, unang beses siyang ginamit ang palayaw. May chance ba na kilala ko ang ama ng bata? Parang tumigil ang mundo. Hindi agad nakasagot si Amelia. Parang bumigat ang hangin sa sala. Narinig niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, malakas. Kilala niyo po? Ulit niya na mahina. Tumango si Lucas. Hindi ko alam kung bakit ka tinatanong. Pag-amin niya. Pero may mga pagkakataon. Parang may pamilyar. Parang may nawawala sa alaala ko. Huminga si Amelia ng malalim. Eto na. Bulong ng isip niya. Ito na ang sandali. Pero hindi pa rin niya kaya. Hindi po. Sagot niya sa wakas. Halos pabulong.
Hindi niyo po siya kilala. Tumitig si Lucas sa kanya. Hindi niyo alam kung nagsisinungaling si Amelia, pero alam niyang may takot doon. Tumango siya, dahan-dahan. Okay, sabi niya. Hindi na ako magtatanong. Nanlambot ang balikat ni Amelia. May halo itong ginhawa at guilt. Tahimik silang dalawa sandali. Tapos biglang nagsalita si Lucas. Mas magaan ang tono. Pero may sasabihin ako, sabi niya, napatingin si Amelia. Ano po? Napakunot ang noon ni Lucas. Ayoko ng po at opo. Nagulat si Amelia. Ha? Ngumiti naman si Lucas. Hindi yung formal, kundi yung totoo. Parang ang layong pakinggan. Magkasama na tayo araw-araw, hindi na kailangan. Namula si Amelia. Nasanay lang po ako. Amelia? Putol niya at bahagyang tumatawa. Pakiramdam ko tuloy ang tanda ko. Mas matanda naman po talaga kayo. Bigla niyang nasabi. Natigilan si Lucas tapos ay natawa. Totoong tawa. O ayan, kita mo? Kaya ayoko na. Tumawa rin si Amelia. Mahina pero totoo. Matagal na rin siyang hindi tumatawa ng ganon. Subukan mo, sabi pa ni Lucas. Tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Walang po. Nag-alangan naman si Amelia. Lucas? Ngumiti si Lucas at parang may nanalong maliit na laban. Ayan, mas okay. Tumahimik sila sandali. Pero iba na ang pakiramdam. Mas magaan, mas malapit. At ikaw? Dagdag ni Lucas sa kunwari seryoso. Huwag mo na rin akong tawaging sir sa isip mo. Napangiti pa si Amelia. Hindi ko naman po. Tumigil siya. Hindi ko naman ginagawa. Sure? Biro pa ni Lucas. Nagkatinginan sila. May kilig na pilit tinatakpan. Pero hindi na kayang itago. Sa gabing iyon, bago matulog, huminto si Lucas sa pintuan ng kwarto ni Amelia. Good night, sabi niya. Good night, sagot ni Amelia na walang po. Ngumiti naman si Lucas. Tahimik na nagsara ng pinto. Sa dilim ng kwarto, humiga si Amelia. Hawak ang tiyan. Konti na lang. Bulong ng isip niya. Konti na lang. At hindi na sapat ang kilig para itago ang katotohanan. At sa kabilang kwarto, si Lucas ay nakatitig sa kisame. May ngiti sa labi. Hindi niya alam kung bakit masaya siyang tinanggalang distansya sa mga salita. Hindi niya alam na sa bawat hindi na po, mas lalo siyang papalapit sa katotohanang matagal nang nasa tabi niya. Bumuhos ang ulan nang walang babala. Hindi yung ambon na kayang tiisin, kundi yung ulan na parang gustong burahin ang buong gabi. Malakas ang hangin, kumakalog ang mga bintana ng kondo, at sa bawat kulog, parang may kasamang alaala. Ang gabing pinalaya si Amelia. Basang-basa, nanginginig, mag-isa. Napahawak si Amelia sa tiyan niya. Lucas, mahinang tawag niya, nanginginig ang boses. Masakit. Agad tumayo si Lucas mula sa sofa. Isang tingin lang sa mukha ni Amelia, alam niya nang hindi ito ordinaryong kirot. Okay, sabi niya na pilit kalmado. Kahit bumibilis na rin ang tibok ng puso niya. Huminga ka, sandali lang. Sinubukan ni Amelia ang tumayo pero napasandal siya agad sa upuan. Napapikit sa sakit. Hindi ko kaya. Bulong niya. Lucas, parang labor na to, sabi ni Lucas. Diretso, we're going to the hospital now. Kinuha niya ang bag na matagal nang nakahanda. Mga dokumento, gamit ng baby, essentials, at lumapit siya kay Amelia. Inalalayan siya palabas ang kwarto. Sa labas ng kondo, sinalubong sila ng ulan. Malakas, malamig. Parehong eksenang hindi kailanman nawala sa alaala ni Amelia. Hindi na naman. Bulong niya na nangingilid ang luha. Ulan na naman. Huwag kang mag-isip, sabi ni Lucas. Hinigpitan ang hawak sa kanya. Tingnan mo lang ako. Pagdating sa parking, biglang napahawak si Amelia sa tiyan niya at napasigaw siya sa sakit. Napahinto siya sa paglakad. Lucas, hindi ko na kaya. Hindi na nagdalawang isip si Lucas. Kinaragan niya si Amelia. Buong buo. Buong ingat.
Parang buhat niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi niya alintana ang ulan, ang basang sahig, ang bigat. Ang nasa isip niya lang, dalhin siya sa ligtas na lugar. Habang binubuhat niya si Amelia, gumalaw ang kumot na nakabalot sa katawan nito. Sa pagmamadali, natuklap ang tela at sa ilalim ng ilaw ng parking, may isang bagay na tumama kay Lucas na parang kidlat. Isang tattoo sa binti. Maliit pero malinaw. Isang simbolo na hindi niya malilimutan kahit pinilit niya. Dahil iyon ang parehong tattoo ng babaeng nakamaskara nung gabing hindi nawala sa isip niya. Nanlaki ang mata ni Lucas. Parang huminto ang oras. Hindi. Mahina niyang bulong. Halos hindi marinig sa gitna ng ulan. Hindi. Pwede to. Pero naroon ang ebidensya. Hindi pa naginip. Hindi alaala. Totoo. Buhay. Nasa harap niya. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat. Ang boses, ang himig, ang paraan ng pagtawa. Ang mga halos, ang pagkakakilala na pilit niyang tinanggi. At ang gabing yon. Lucas, tawag ni Amelia at napapikit sa sakit. Anong nangyayari? Hindi siya agad nakasagot. Parang may sumabog sa loob niya. Gulat, takot, katotohanan. Pero kahit na nanginginig ang kamay niya, hindi niya ibinaba si Amelia. Hold on, sabi niya sa wakas, paos ang boses. Malapit na tayo. Sa loob ng sasakyan, halos hindi niya na namalayan ang pagmamaneho. Automatic ang galaw, pero magulo ang isip. Paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng tattoo. Ang gabi, ang maskara. Ikaw pala. Pagdating sa ospital, sumigaw siya agad ng tulong. Dumating ang mga nurse. Inilagay si Amelia sa stretcher. Active labor, sabi ng isa. Dala na sa delivery room. Habang tinutulak ang stretcher, sinubukan ni Lucas sa sumunod, pero pinigilan siya ng nurse. Dito muna kayo, sir. Tumango siya, pero parang wala siyang narinig. Nakatayo siya sa hallway, basang-basa pa rin, hawak ang ulo. Bumabalik ang lahat. Ang tanong na ilang beses niyang pinigilan. Ang hinalang ayaw niyang paniwalaan. Ako ang ama. Parang bumigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa realization na matagal na pala siyang gumaganap sa papel na iyon nang hindi niya alam. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang sandali. Kayo po ang kasama? Tanong nito. Opo, sagot naman ni Lucas na mabilis. Kamusta po siya? Medyo mahirap po ang labor, sagot ng doktor. Pero mukhang kakayanin, kailangan lang niya ng lakas ng loob. Tumango si Lucas. Pwede po ba akong pumasok? Tiningnan siya ng doktor saglit tsaka tumango. Saglit lang. Sa loob ng delivery room nakita niya si Amelia. Pawis na pawis, nanginginig pero pilit na lumalaban. Nang makita niya si Lucas, may ginhawa sa mata niya. Lucas, bulong niya. Akala ko mag-isa na naman ako. Lumapit si Lucas at hinawakan ng kamay niya. Mahigpit, totoo. Hindi ka na mag-iisa. Sabi niya sa nanginginig na boses. Promise. Napatingin naman si Amelia sa kanya. Parang may nabasa sa mga mata niya na hindi pa niya kayang intindihin. Sa labas ng bintana, patuloy ang ulan. Parehong ulan na naging success sa pagtaboy at ngayon sa pagsilang. Habang humihiyaw si Amelia sa sakit, si Lucas naman ay nananatili sa tabi niya. Pero sa loob niya, may isang katotohanang tuluyan ng bumukas. Hindi na ito hinala. Hindi na ito what if. Alam na niya. At kahit nanginig ang mundo sa paligid nila, alam niyang pagkatapos ng gabing ito, wala nang babalik sa dati. Dahil ang babaeng minsang naging lihim na sa dilim ay ang ina ng batang isisila ngayong gabi. At siya, si Lucas, ang ama kahit hindi pa sinasabi ng mga salita. Parang mas lalong lumakas ang ulan habang nasa loob ng delivery room si Amelia. Pawis na pawis siya, nanginginig ang katawan sa bawat alon ng sakit. Hawak niya ang kamay ni Lucas. Mahigpit at parang iyon na lang ang nag-uugnay sa kanya sa mundo. Huminga ka, paulit-ulit na sabi ni Lucas kahit siya mismo ay nanginginig. Tingnan mo ako, andito ako. Pero sa loob niya hindi siya matahimik. Ang tattoo, ang alaala,
Ang katotohanan hindi niya na kayang itanggi. Habang abala ang mga nurse, lumapit si Lucas sa tenga ni Amelia. Boses na halos pabulong. Amelia. Tumigil siya at huminga. Ako bang ama ng anak mo? Parang biglang tumahimik ang mundo. Tumigil ang paghinga ni Amelia. Dahan-dahan siyang napatingin kay Lucas. Wala nang lakas para magtago. Wala nang lakas para magsinungaling. Umiiyak at tumango siya. Isang maliit na tango, pero sapat na para gumuho ang lahat. Ako. Ulit ni Lucas. Halos hindi makapagsalita. Ako pala. Bumuhos ang luha ni Amelia. Pasensya ka na. Hikbi niya. Hindi ko sinasadya. Natakot ako. Ayoko masira kayo ng daddy ko. Ayoko. Hindi pa niya natapos. Sa labas ng delivery room, biglang may sigawan. Nasaan ang anak ko? Isang pamilyar na boses. Nanlaki ang mata ni Amelia. Daddy? Bago pa makapagsalita si Lucas, bumukas ang pinto. Si Captain Reyes. Pagod, galit, basang-basa rin ang ulan ng suot. Parang hinahabol ng bagyo. Isang tingin lang sa eksena. Si Amelia na nanganganak, si Lucas na hawak ang kamay niya. At doon sumabog ang galit. Lucas? Sigaw ng matanda. Anong ginagawa mo rito? Tumayo si Lucas. Hinarap ang kaibigan. Sir, hindi na siya pinatapos. Isang suntok ang lumapag sa mukha ni Lucas. Napatumba siya. Halos matisod sa gilid ng kama. Napatili ang mga nurse. Hayop ka! Sigaw ni Captain Reyes. Nanginginig sa galit. Ikaw pala. Ikaw ang umubuso sa anak ko. Menor de edad pa siya. Daddy, please. Sigaw ni Amelia. Umiiyak, nanginginig. Hindi po ganon. Tumahimik ka. Sigaw naman ng ama niya. Pinagkatiwalaan kita. Sigaw nito kay Lucas. Best friend kita. Tapos ikaw palang sisira sa anak ko. Tumayo si Lucas. Duguan ang labi. Pero diretso ang tingin. Sir, hindi ko po alam. Sinungaling. Hindi ko po alam kung sino siya nung gabing yun. Mariing sabi ni Lucas. Pareho po kami nakamask. Pareho po kaming may sugat. Hindi ko po siya kinilala. Hindi ko po alam na anak na niya siya. Tumahimik ang paligid. Mabigat. Huminga ng malalim si Lucas. Pilit pinipigilan ng emosyon. Nang makita ko po ang tattoo niya ngayong gabi, doon ko lang po nalaman. Nanlaki ang mata ni Captain Reyes. Tattoo? May tattoo po ang babaeng nakamask ng gabing yan. Sagot ni Lucas. Pareho. Tumango naman si Amelia at umiiyak. Daddy, totoo po. Hindi po niya alam. Hindi niya po ako iniwan, ako pong umalis. Parang may pumutok sa dibdib ng matanda. Umupo siya sa upuan. Parang biglang tinanggalan ng lakas. Hindi ko alam. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam. Isang iyak ng sanggol ang biglang pumuno sa silid. Congratulations, sabi ng doktor. It's a boy. Napahagulgol si Amelia. Si Lucas nanlaki ang mata. Napatingin sa maliit na nilalang na hawak ng nurse. Mapula, umiiyak, buhay. Anak niya. Pero imbes na saya lang, bigat ang naramdaman niya. Lumapit si Captain Reyes. Nanginginig ang kamay habang tinitingnan ng apo. Anak ko, bulong niya. Si Amelia ay nakahiga. Umiiyak at parang nauubos na. Daddy, Lucas, pasensya na po. Pareho ko kayo nasaktan. Tahimik si Lucas. Tumingin siya kay Amelia. Sa babaeng minahal niya nang hindi niya namamalayan. Sa inang handa ng isakripisyo ang lahat. Amelia, sabi niya ng dahan-dahan. Hindi ka nag-iisa. Aayusin natin to. Umiling si Amelia. Wag, bulong niya. Huwag niyo akong sundan. Nanlaki ang mata ni Lucas. Anong ibig mong sabihin? Kailangan kong umalis. Sabi ni Amelia na nanginginig pero buo ang desisyon. Hindi ko kayang mabuhay na kayo magdadala ng bigat ng kasalanan ko. Hindi ko kayang makita kayo na nasasaktan araw-araw nang dahil sa akin. Hindi kasalanan. Sa akin po to.
Putol niya. At akong haharap. Tumayo si Captain Reyes. Amelia, wag. Daddy, please. Sabi ni Amelia. Hayaan niyo po muna ako. Kinabukasan na magising si Lucas, wala na si Amelia. Wala na rin ang sanggol. May iniwang maikling sulat sa mesa. Lucas, salamat sa lahat. Patawad kung pinili kong umalis. Kailangan ko munang maging ina na mag-isa. Huwag mo akong hanapin. Parang may bumagsak sa dibdib ni Lucas. Hinabol niya sila. Tinawagan ng mga ospital, mga kakilala, mga kaibigan, lumipad sa kung saan-saan. Taon ang lumipas, wala. Walang bakas, walang sagot. At sa bawat airport na dinadaanan niya, bawat ulan na naririnig niya, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Nasaan na kayo? Anak ko. Pero ang tadhana tulad ng ulan, marunong ding maghintay. Maaga ang flight. Nakatayo si Amelia sa departure area. Hawak ang maliit na backpack ng anak niya habang inaayos ang strap nito. Tahimik ang paligid. May mga nagmamadali, may mga yakapan, may mga paalam. Normal na eksena sa airport. Pero para kay Amelia, ang lugar na ito ay laging may halo ng kaba at alaala. Mommy? Tawag ng bata at hinihilang kamay niya. Can we sit there? Si Liam, 7 taong gulang, matalas ang mata. Kulot ng bahagya ang buhok at may ngiting parang laging may tanong. At sa tuwing may tumitingin sa kanila, pare-pareho ang sinasabi. Kamukha ng tatay. Hindi na siya nagtaka. Sanay na siya. Sandali lang, sabi ni Amelia, check ko lang yung gate. Habang naglalakad sila, biglang huminto si Liam, napatingin sa malayo. Mommy? Sabi niya na may pagtataka sa boses. Why is that man staring at us? Nanlamig ang batok ni Amelia. Parang may humila sa paningin niya. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon, sa gitna ng dumada ang mga tao, nakita niya siya, si Lucas. Mas matanda na ng kaunti, may linya na ang mukha. Mas tahimik ang tindig pero siya pa rin ang lalaking hinahanap niya sa bawat mukha sa loob ng 7 taon, kahit pinilit niyang kalimutan. Nagtagpo ang mata nila. 1 segundo, 2, huminto ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Lucas, parang hindi siya makahinga. Parang may multong biglang nagkaroon ng laman at buto sa harap niya. Amelia? Mahina niyang bulong, halos hindi gumalaw ang labi. Napahigpit ang hawak ni Amelia sa kamay ni Liam. Hindi siya umatras, hindi rin siya lumapit. Tumayo lang siya roon. Handa sa anumang sasabihin ng panahon. Dahan-dahan lumapit si Lucas. Parang natatakot na baka mawala ulit sila kapag masyadong mabilis ang galaw niya. Nang nasa harap na siya, tumigil siya. Hindi kay Amelia tumingin kundi sa bata. Sa batang kapareho niya. Lumuhod si Lucas. Hi! Sabi niya na nanginginig ang boses. I'm Lucas. Tumingin naman si Liam sa kanya. Walang takot. Walang alinlangan. Sinuri niya ang mukha ni Lucas na parang naglalaro ng puzzle. Ngumiti ang bata. Are you my daddy? Tanong ni Liam. Diretso at inosente. We look the same. Parang may nabasag sa dibdib ni Lucas. Hindi niya napigilan ang luha. 1, 2, bumagsak sa pisngi niya. Walang hiya, walang pigil. Liam, my name is Liam. Mahina niyang sabi. Tumango ang bata at proud. Mommy named me. Tumayo si Lucas, huminga ng malalim, tsaka tumingin kay Amelia. Hindi galit ang nasa mata niya. Hindi rin sumbat. Isang tanong lang. Isang pakiusap na 7 taon niyang inipon. Amelia, sabi niya na paos. If you'll allow, can we have lunch together? Kahit sandali lang. I've waited 7 years to meet him. Tahimik si Amelia. Sa likod ng katahimikang yon, dumaan ang lahat. Ang ulan, ang pinto na isinara sa kanya, ang gabing may maskara, ang mga taon ng pagtakas at pagtitibay ng loob. Lahat ng desisyong ginawa niya para protektahan ang anak niya. Tumingin siya kay Liam. Tumingin siya kay Lucas. At sa unang pagkakataon sa 7 taon, hindi niya na naramdaman ang takot. Tumango siya. Okay, sabi niya na mahinahon.
Lunch lang. Ngumiti naman si Lucas. Hindi malaki, hindi sigaw ng tagumpay kundi ng pasasalamat. Magkasabay silang naglakad patungo sa airport cafe. Si Liam ay nasa gitna, hawak ang kamay ng mommy niya, habang ang isang kamay ay malayang humahawak sa daliri ni Lucas. Daddy? Biglang sabi ni Liam na parang sinusubok ang salita. Huminto si Lucas sandali, tumingin sa bata. Yes? Ngumiti naman si Liam. Can you sit beside me? Napahinga ng malalim si Lucas. Of course. Habang nauupo sila sa cafe, nag-order ng pagkain. Nagtanong si Liam tungkol sa eroplano. Tungkol sa trabaho ni Lucas. Tungkol sa lahat na parang matagal niya nang kilala ang lalaking iyon. Si Amelia ay tahimik lang. Pinagmamasta ng eksenang matagal niyang ipinagkait. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natakot siya. Sa sandaling iyon naunawaan niya. Hindi lahat ng pag-alis ay pagtatapos. Minsan, paghahanda lang pala ito para sa tamang pagbabalik. Sa labas ng bintana, may eroplano na unti-unting umaangat. At sa loob ng airport cafe, 3 buhay ang unti-unting nagdudugtong. Isang ina na natutong tumindig, isang ama na hindi tumigil maghintay, at isang batang naging tulay ng lahat ng sugat. Hindi man perpekto ang simula, hindi man madali ang nakaraan, pero sa sandaling yon, malinaw ang hinaharap. At habang patuloy ang ingay ng airport sa paligid nila, ang dating pera-perasong pamilya ay muling nabuo. Hindi sa isang iglap, kundi sa isang simpleng lunch. At sa tapang na piliing, magsimulang muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.